It starts with the media, controlled by the powerful and the politically influential, with a sensational headline and a twisted editorial slant. The moguls sell their papers while promoting the partisan agenda of their backers in power. Sabi, shinape lang daw ng media yung perception na mamamatay tao si Duterte. Eh, di ba proud na proud nga siya sa kaka-announce sa mga statement niya at sinabi pa niya, at hindi lang yun, nire-echo ng mga minions niya, including Bongo and Bato, at meron pa silang reward system. Diba? Tapos, So ngayon media may kasalanan. exactly what I was going to say. Yung media, nireport nila yung ginagawa mo. Gaslighting to kasalanan nyo. Tapos, sasabihin mong bias kayo. Anong bias to? Talagang nangyari nga. Buti pa yung si Marcos Sr. tried to censor the news. Kayo, wala eh. Sige, i-report na lahat yan, pinagpapapatay namin. Diba, ginawa niyo naman talaga eh. Tapos ngayon sasabihin niya, ito yung isa pang linya na, it's coming out of the lawyer. Kaya nga siya yung joke ngayon, yung highest paid na DDS. Kasi, nakala ko highest paid troll. Oo nga, DDS troll daw. Diba? Magkano daw to? 158,000 a month? Diyos ko. Anyway, so, tapos, okay. Diba parang, hindi niya sinasabing hindi guilty. Hindi niya sinasabing ito yung defense. Sabi niya, kasalanan ng media yan eh. Nagmukha siyang masamang tao. Diyos ko. Tapos, yung next na quote galing sa kanya, sinasabi niya na, in short, it is indeed the defense's case that President Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. So, binibintang niya ngayon si Marcos. Then si Marcos daw ay nagpa-funnel ng mga witness laban kay Duterte. Siyempre nagwawala ay nagagalit si Auntie Claire, di ba? Bakit kami sinisisi mo? Kayo pumapatay dyan. This is gaslighting nga. Oo, yun yung gaslighting in case hindi nyo alam. No? For especially in DDS, yun pa yung ginagawa sa inyo. Instead of saying, huwag kang lumalayo sa mic. Hindi na, gagalit kasi ako. Sorry. Ngayon kanina sabi niya kasalanan ng media yan. Kasi ngayon kasalanan ng Malacanang yan. Di ba? Yan ang... Wala pong may kasalanan dito kundi yung responsable sa patayan. Yeah. Diba? Hindi, actually weird na defense yan eh. Paano mo i-argue yun? Kasalanan to ng media, kasalanan to ng Malacanang, this is all politics, piniframe lang nila as a crime against humanity. Hindi mo na nga kailangan tingnan yung media at saka yung Malacanang. Kailangan mo lang tingnan kung anong mga sinabi ni Duterte mismo. At ano yung actual na nangyari. Diba? I think kaya sinabi yan ng prosecution kahapon eh. Kahit tanggalin mo lahat ng speech. Kasi sinasabi nila, speech lang yan, di ba? Yung speech ni Duterte. Kahit tanggalin mo lahat yan, meron pa rin ebidensya laban sa kanya. Yeah. It would still be enough to convict. Oo. Di ba? Natataranta na yung ano eh. Well, that's what I'm seeing. Natataranta yung defense? Yung defense. Di ba? Kaya nila dina-downplay yung speech kasi a large part of what will pin Mr. Duterte down, yung kanyang bibig. At saka, imagine inamin niya yan habang nasa kongreso siya. Oo, quadcom. Under oath, diba? Diba? Hindi talaga siya. Alam mo kasi, ang problema kay Duterte, one is overconfident siya. Pangalawa, wala talaga siyang respect sa institutions. He thinks he's so powerful na kahit anong pagsasabihin niya, hindi yan siniseryoso. Or, siniseryoso yan, no one will go after him. Diba? Yun yung nakalimutan niya eh. Diba? But I think it's evidence kung gano'n niya iniinsulto yung mga institutions ng gobyerno. Ganon din niya ginamit, diba? Yun nga eh, ginamit niya as instrument to commit crime. Diba? Yan ba yung tunay na may malasakit sa bayan? Ang sabi pa niya, binababoy mo yung mga institusyon. Ang kasalanan ko lang ay EJK. Sinabi niya at least twice. Dalawang beses sinabi niya sa media, hindi ako nagnakaw ng isang piso. Ang kasalanan ko lang EJK. Diba? Punyemas. Ano pa ba? Yung next na ano niya, yung language din ulit. No? Duterte's language was aimed not at suspected drug pushers, at the prosecution would have it, but directly
at those poisoning society with their substances. Yan. And not, I stress, with lethal intent. His rhetoric was calculated to arouse fear and obedience, to instill fear in their hearts, and to inculcate a respect for the law in their minds. Okay. Nothing more, nothing less. This was his intent, and it was not criminal. Alam nyo, yun ang problema eh. Kapag presidente ka, you have to be very, very responsible with what you say. Hindi pa rin, ay, joke lang. Oh, Ikaw yung head of state. Diba, whether you said it smiling, whether you said it, I'm just kidding. Hindi pwedeng, I'm just kidding. I was joking when I mentioned it because you are the head of state. And to some extent, what you say becomes policy. yes. Diba? Common sense yan. Kahit sinong nagmuno ng bansa na may utak, alam na hindi ka basta-basta nagsasabi. Ano ba, bigla mo sinabi, o bukas, libre mga pamasahe. Walang libreng sakay lahat. It becomes policy. Diba? So, kahit na anong sabihin mong gravity ng sinabi mo na yan, pagpapatayin niyo lahat ng mga addict, may rewards pa kayo, anong isipin mo? Comedian ka ba para isipin ng mga tao na nagjo-joke ka lang? Yeah. Diba? That you're not serious, it's just metaphorical. Or that you actually want rule of law. Hindi ko lang makita yung connect kung paano naging respect and rule of law yung pagpapatayin niya lahat ng mga addict. Hindi po yun rule of law. Kasi sabi niya Ay, diba? baka lang may mga iniisip yun. Mm-mm. Rule of law po, no one is above the law. Hindi yung pinatay mo lahat ng tao, tas tahimik na. Mm-mm. Okay, we have peace and order. Hindi po yun ganun. Mm-mm. At sabi nga ni Micah dito, sabi niya, ay nasa na yan? Sinabi naman niya na hindi joke yung mga sinabi niya, kaya walang lusot. Yeah. Exactly. Di ba? Yung mga tao niya ay nagsasabing joke eh. Mm-mm. After, di ba? Mm-mm. Pag sinabi niya ng rape, pag sinabi niya sabi niya, hindi, nag-joke lang yun. Alam niyo naman yun eh. But he never withdrew, retracted, kahit anong sinabi niya. Mm-mm. Mm-mm. Ever. Oo. Next. Kunti lang to. Hanap ko na. Yeah, marami naman dito sa comment section eh. Ito naman, parang inconsistent din sa anong sinasabi niya kanina. For President Rodi, his word was his word and people knew it. Mm-mm. Si Bongbong, his word is for the wind and the people will not forget it. Ano? Masyadong poetic. Ngayon, hindi ka ma-process kapag gutom ka. Pag sinabi niya, hindi din dahil gutom ka. Pag sinabi niya, eh, kanina sabi mo eh. Pag sinabi niya, joke lang. Rhetoric lang yan. Tapos, bakit mo ibabalik kay Marcos? Ano bang kinalalaman ni defense Marcos mo? dito sa ICC? Mas unreliable si Marcos. Wala. So, di ba? O tapos? Bakit mo binabalik kay Marcos? Tapos lumapit ka sa mic. Bakit mo binabalik kay Marcos? Magiging Marcos apologist ka yan ngayon. Marunong na siya magtagalog ngayon, di ba? Ewan ko. Tatay Magiging Digong, ka. Marcos apologist. Ay, hindi siya walang kasalanan si Marcos. Marami siyang problema. Corruption, incompetence, wala siyang boss. Pakihanap na lang po kung anong mga episodes yun sa mga hanap ng Marami. hanap. Di ba? So ngayon, ito na yung sinasabi ng mga DDS. And it's coming out of your lawyer ni Mr. Duterte. At sinabi ata ni Sara, akong pumili kay Kaufman. Pag nagkulang siya, akong may kasalanan. Sino may sabi? Sara. Oh. Some people are bringing up yung mga quotes sa kanya before. Words to that effect. Yan. Yan ang mga reaction yan. Walang masyadong DDS friend si Prof. Dan. Wala siyang masyadong nahanap. Mag-comment pa naman kayo sa sa comment section. Iba kasi pare-pareho. Oo nga. So, to summarize, ano ba yung mga comment nila? Ano yung trend? Una yung walang faith doon sa korte. Dahil bayaran daw yung mga judge yan. Bayaran yung mga judge ng ICC. Yan. Di ba? Kaya sila kangaroo court. Yun na naman. Parang yung mga troll natin dito. Aside sa mga racial comments, nakakahiya po kayo. Oo, kasi hindi natin alam na. Paano yung ginagawa ng trolls dito na binabara niya yung discussion? Nakakahiya kapag nag-ad hominem sila doon sa mga prosecutors and judges sa ICC. Nakakahiya po. Yak talaga. Plus ngayon, toning down yung language ni Duterte is another thing that... Hindi 150,000, 150 million daw. 150 million. Ako na lang bayaran mo, mas magaling pa yung defense. Saan kaya nila kinukuha yung 150 million? I don't know.
Pero hindi naman natin officially inamin yun, di ba? Na 150 Oo, million. I think nag-extrapolate lang yung mga tao based sa mga rate ng mga abogado. Tsaka mga available online. Diba? Oo. 150 million, and that's the best you can do? Or, In terms of defense kay Duterte. or wala So, ka talaga essentially, maisip na defense? oo. Bakit may naisip ka bang defense? Sabi mo, ikaw na lang yung bayaran dahil mas magaling yung naisip Bayaran mong mo defense. Ako wala akong maisip na defense eh. Alam mo, pag binayaran ka na, makakaisip ka eh. I don't know. Unang-unang di ako tatanggap ng pera sa mga taong katulad ni Duterte. Yeah. Kaya buti lang hindi ako naging abogado. Kasi tayo yayaman, dadami lang kaaway natin. Ngayon, Ayun nga pala yung sinabi mo sa akin. kaya huwag ka na mag-law. Sabi po sa ni Prof. Dan, huwag ka nang mag-law kasi dadami lang kaaway natin. Kasi dami-dami mong gustong kasuhan. Diba? Sipin niyo ako, abogado ako.